Magandang araw, mga ka-truth teller. Sino nga bang mananalo sa pagalingan ng panloloko? Sino nga bang mananalo sa pagalingan ng paglilinlang ng mga tao? Sino nga bang mananalo sa paggawa ng script? Sino nga ba? Si Kalingap Rob o si Pugong Biyahero? Ngayon, mga ka-truth teller, pag-usapan natin ang dalawang vlogger na ito. Bakit nga ba? Kung gusto nilang tumulong talaga sa kapwa, bakit lagi na lang kailangang scripted? Bakit hindi na lang magpakatotoo? Isa lamang ang ibig sabihin nito. Gusto nilang manlinlang ng mga viewers. Gusto nilang manloko ng mga viewers para lamang sa revenue. Para lamang sila'y mag-viral, sila'y mapag-usapan. Si Rob na ang ginawa sa kanyang pinsan ay pinag-love team kahit naman may girlfriend. Si Pugong Biyahero na talaga namang nagrenta pa ng tao para lamang manloko. Ganun na ba kahirap tumulong sa mga nangangailangan nang walang kapalit? Katulad na lamang ni Krista na isang estudyante na kailangan niya pang magdrama-drama, magpakilig-kilig para lamang sa pera. At si Ninita naman na kailangan niya pang sirain ang kanyang imahe bilang isang babaeng gusto nang sumama sa boyfriend. Habang sila ay tumutulong ng tumutulong, ang mga imahe ng mga batang ito ay pasira ng pasira. Sabihin na nating si Pugong Biyahero at pati na rin si Kalingap Rob ang kanilang naging tulay para matulungan ng mga sponsor. Pero bakit ganon? Hanggang ngayon, ang tulong na binibigay sa kanila ay kailangan pa rin nilang paghirapan. Kailangan pa rin nilang umacting-acting. Kailangan pa rin nilang pagtrabahuhan. Masasabi bang tulong iyon kung pinagtatrabahuhan mo naman? Hindi ba't mabuti pang sweldo ang itawag roon? At dapat din magpasalamat si Kalingap Rob, pati na rin sa Pugong Biyahero, sa kanilang mga beneficiaries dahil sila ang nagpapasok ng income. Bakit lagi ang beneficiaries ang nagpapasalamat sa kanila? Bakit ganon? Ginamit nila ang mga bata para magpasaya ng mga viewers at ang mga viewers ay nagpapasalamat sa kanila at ang mga bata ay nagpapasalamat sa kanila. Pero ang totoo, sila naman talaga ang kabig ng kabig. Sila naman dapat talaga ang may utang na loob dahil nga ang mga beneficiaries nila ay nagustuhan ng mga tao. Kaya ngayon, sila ay gamit na sa mga script na ginagawa ng mga vlogger na ito. Pinagtrabahuhan mo, ikaw pa ang nagpasalamat. Abay, matindi. Habang sila pabango ng pabango ang kanilang mga pangalan, kayo naman, kailangan nyo naman gumawa lagi ng gumawa ng issue sa inyong mga palabas para lamang sa revenue. Imbes na makapag-focus sa pag-aaral, anong nangyayari? Nahahati ang kanilang oras dahil sa vlogs. Alam naman natin na kapag hindi naman sumikat, na kapag mahina naman ang views, halos hindi na nila balikan. Doon pa lang malalaman na natin na talagang ginagamit lang nila dahil nga trending. Napakarami na ng kinuha nilang Kalingap Angels. Pero bakit pa ulit-ulit na lang yung pinapalabas nila?
Dahil ba hindi sikat yung iba? Ito namang si Pugong Biyahero. Bakit kailangan pang magrenta ng tao para lamang gumawa at umakting-acting sa inyo? Ano? Dahil gusto mong maungusan ulit si Kalinga Prab at mag number 1 ulit sa pagiging charity vlogger? Kawawang mga bata. Kapag hindi na sila napag-uusapan, kapag hindi na sila viral, iiwan na lamang sila sa ere. Nakakaawa. Kaya kayong mga manonood, doon kayo sa totoo. Lahat tayo doon lamang sa katotohanan. Kaya naman, mag-subscribe na kayo sa akin dahil ako, si Kalingap Truth Teller. Tutulungan ko kayo malaman ang mga dapat ninyong malaman. Tutulungan ko kayong ma-realize ang mga dapat ninyong ma-realize. Tutulungan ko kayo sa mga bagay-bagay patungkol sa mga sikreto at tinatago nila. I-comment lang ninyo ang inyong mga opinyon. I-comment lang ninyo ang inyong mga katanungan na gusto ninyong masagot. At aking kayong sasagutin nang walang paligoy-ligoy pa. Kaya naman, i-click na ninyo ang inyong notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Hanggang sa muli, mga ka-truth teller.